Hello po. Let's proceed po sa procedure of contextual analysis. When we think about the contextual analysis, we need to start po dun sa reading, yung basic po ng ating process, yung procedure, yung pong pagbabasa as many times as possible. So, yun po yung initial process na ginagawa po when we talk about the procedure sa contextual analysis. Yun po yung gagawin po natin at ginagawa naman talaga. Basahin ng paulit-ulit po yung passage o yung chapter o yung book ng Bible. Then also, of course, yung encouragement naman po na tayo po ay makapagbasa rin ng different translations po ng libro, ng book of the Bible, versions of the Bible like the ESV, yung English Standard Version, yung New American Standard Version. Maganda po yun, makakatulong po yun. Even yung NIV, okay, so, para sa ating preaching purposes, we can use also yung internet, of course. Doon po ay makikita po natin, may mga different version po tayo na makikita doon, na free, wala pong bayad. Pwede din po nating i-download yung ibang mga version ng Bible sa ating pong Android phone o sa ating pong mga cellphone, yung mga apps, even yung lahat po ng version ng halos po ng Bible ay talagang downloadable naman po na kumbaga hindi na po natin kailangan magbayad ng malaking halaga para ma-achieve po, makuha po natin yung mga different version ng Bible. Kung gumagamit po tayo ng Tagalog version, so maaari po natin gamitin yun. Mahalaga lang po yung may nababasa po tayong different translations, at least mas nakikita po natin yung flow ng ideas o yung thought. Kung ano po yung sinasabi po ng Word of God, ng Bible, na lumalawak po yung ating pangunawa dun sa flow. Kung pagdating po sa yung flow yung event pagdating po sa Word of God by using different translations. Mahalaga po yun, yung major, we have to identify, kasi kailangan po nating identify yung major thought movements dun sa book. Kumbaga, makikita po natin yung flow ng kaisipan po ng writer. And also, kailangan po nating marunong po tayong mag-summarize. Summary po tayo, isa-summarize. Of course, nung pong passage. Kung ano po yung binasa po natin at the beginning ng main text, okay, and after ng main text. So, parang gumagawa po tayo ng story, nagkukwento po tayo. Sinasummarize po natin yun. So, then also we must see the development, kapag marunong po tayong mag-summarize, siyempre, nag-a-arrive po tayo sa summary, sapagkat alam po natin yung daloy ng kwento. Pag alam po natin yung daloy ng kwento nung passage, kumbaga, ay nandun po yung hindi po magiging isolated po yung ating interpretation, kumbaga hindi po tayo nakafocus lang dun sa verse na ito, kino-consider din po natin yung before and after po ng verse, nung passages. Kaya lumalawak po yung ating ideas. Nakikita po natin yung sunod-sunod po ng ideas, Okay. So, sapagkat ito pong Word of God is written, yung Bible, 1,000 years ago. Yes, alam po natin na ito po ay nakasulat na noon, wala naman po itong nakasulat na kung chapter 1, chapter 2, verse 1, verse 2. Kumbaga ginamit lang po ito at inilagay na matagal na rin nakakaraan na panahon as our reference points, yung mga numerical numbers na ito ay nilagay at dinagdag nung matagal na panahon na nakakaraan. But originally, ito pong text, kunwari yung Book of Ephesians, wala naman po itong mga verses, wala rin pong mga chapter numbers. Kumbaga nilagay po ito para mas mabilis po nating matuntun, malaman, makita kung saan nakalocate yung mga text. One word after another. Okay, so pinagsama-sama po nila yun. So hindi po tayo kailangang
nakatigil lamang dun sa verse na ito. Kasi yung pong letter, for instance, yung epistles o kahit anong bahagi ng book ng Bible, yan po ay continuous po yun. Tama po ba? Kunwari yung letter. Hindi naman po nila sinulat ng author na may chapter 1. I mean, hindi naman po sinulat ni Paul na may chapter 1, chapter 2. Yan po yung dire-diretsong sulat. Yan po yung letter. Kumbaga, in our convenience, yan po yung dinagdag para mas, yun nga po, to help us to find yung verses specifically. Okay? Kung saan po nakalocate po yung eksaktong kung saan nakalocate yung mga verse o yung chapter o yung passage na hinahanap po natin para mas mabilis po natin makita. So it means yung mga chapters o yung mga verse, numbers numerically, ginawa po yan many years ago as a referencing tool. Okay, referencing tool. Okay, mahalaga po 'yun para yun nga po pag hahanapin na natin yung kunwari yung book o yung word, yung verse, yung phrase, mas madali po nating makikita. But again, we need to be able to understand yung major thought movements of the book. Yun po yung ikino-consider po natin yung movements ng ideas. Okay. Kaya po mahalaga po 'yun Ngayon pagdating naman po sa mga resources online is again, they are totally free naman po na sa internet. Like for example, yung bible.org. Okay. Bible.org. Yun po isang website na maaari din po nating tingnan, puntahan ito po maganda ring mapuntahan, ma-browse yung soniclight.org. Soniclight.org. Meron pong nagsulat nito, ang pangalan po niya, yung author is si Tom Constable. Kumbaga po, ang maganda po dito, yung mga commentaries ay pinagsama-sama po niya sa lahat o sa bawat book ng Bible. Okay, meron po dong isang book na meron po dong 400 to 500 pages in a PDF format. So doon nakikita niyo po yung mga commentaries. Okay, hindi po niya, pag ito po yung pinrint, halimbawa, 400 to 500 pages, ay hindi na po kailangan kasi every year, ginagawa po nila, ina-update po nila ito. Okay. So another yung pong pwede po nating tingnan when it comes po sa Bible, sa website or yung resources, yung Bible Project sa YouTube naman po, Bible Project. So, kumbaga po, ang nilalaman po naman ito, itong Bible Project is, kumbaga, naka-narrate po ito, yung Word of God, na naka-animated naman. Kaya very interesting po ito. They use animating po yung ilang mga kalalakihan na gumawa nito. At maganda po, nakikita po natin yung overview po ng libro. Okay, yung lawak po niya, yung scope po ng aklat. As nakikita po natin, as they narrate, yun po yung passage po ng book na naka-narrate, naka-animate naman. Kaya very interesting. Kahit po sa mga bata, pwede pong mapanood, mapakinggan. Okay. They are all resources which is available. They are all available naman po. Okay. So, kumbaga, ang purpose po ng mga resources na ito online is yun nga po, makakaroon po tayo ng, alam niyo po yun, yung makita po natin, ma-picture out po natin yung nilalaman po ng aklat while using those online resources. Okay, so mahalaga po yun, yung daloy ng aklat. Daloy ng idea po ng galing sa aklat. So that, yun nga po, yung intended meaning ng context, nandun lang po tayo. Kagaya po ng sinasabi po ni Paul. Kumbaga, sinulat po niya ito para ipaunawa sa atin. So, yung resources naman na ito, na mga binanggit ko po sa inyo, ay ganun din yung paraan. Nais din niyang ipaunawa sa atin yung daloy ng ideas. Kaya, again, yung reading ng book ng Bible, para sa sarili natin, personally, kailangan, inuulit-ulit po yun, So, para maintindihan po natin ng lubos-lubos, yung major flow ng passage.
So, yung range po ng mga verses is yun nga po, mas madali po nating ma-share, maipangaral. Okay, for example, ito naman po example sa 1 Peter 4:7-11, the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion, forever and ever. Amen. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat sa salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Okay. So, ito po yung main passage po natin 1 Peter 4:7-11. So, ano po yung kailangan nating tingnan doon is yung yun nga po, yung picture ng aklat na ito, yung whole picture from beginning to end. Makikita po natin yung movements of thoughts o ng ideas. Pero again, we need to focus po doon sa main passage. But also, kailangan po nating tingnan immediately before the main passage. Okay, tinitingnan po natin yan, Sapagkat naniniwala po tayo, according dun sa procedure po natin, there is a connecting ideas, that before the passage before the main passage. Okay, so ano po ba yung mga what we so called yung passage comes immediately before, or what are those passages comes immediately after? It means, ano po yung mga surrounding passages? Ano po yung nakapalibot po dun sa ating main passages? Kaya, yun po iaalamin po natin, We need to analyze ano po yung sinasabi ng naunang passages at yung passages right after ng main passages. Okay? So, we need to learn and also, to read, to learn, and of course, kailangan din po nating sulatin, the short summary paragraph, or these are the few sentences describing, siya po yung gagawin natin according sa binasa po natin na passages before ng main passages, at kung paano po ito nakakonect. Okay? Paano ito nauugnay dun sa main passage po natin. So, hindi lamang po tayo basta gagawa po ng summary po dito o ng basic summary ng passage that comes before by itself o bago yung main passage. Kumbaga, hindi lamang po natin ginawa ng summary ito, pero ang pino-point out po natin dito is to see the connection. Ano yung kaugnayan nung passage na binasa po natin before, nung ating main passage na binasa po natin ng ating preaching section passage, Yung main passage po natin is our preaching section passage. Kumbaga,
Gano'n din naman po gagawa din po tayo ng summary, okay, dun sa passage right after ng main passage. And then also, we have to look what is the relationship, ano yung kaugnayan po nito, ano po yung connection po nito dun sa main passage. Alright? So that we can see the big picture of the whole book or the whole chapter. Okay, so kailangan po natin na tingnan yung textual connections, what comes before it and what comes right after it. Yung what comes before it is, ito po ba yung text na bago bago mag-main passage? Ano yung makikita natin, mababasa nating mga passage right after the main passage? So we have to locate, kailangan po nating alamin kung nasan po yun. Okay, so dun po sa example natin, meron po tayong binigay doon, yung summary, sinulat po natin doon, based sa example given, yung paragraph. Okay, two major paragraphs, or what we so call the summary type paragraphs. Okay, doon po ay nakalagay po yung connection po niya, yung relationship po niya, paano po ito nakaugnay doon po sa main passage. Okay, so like for example, doon sa summary type paragraph na nauna, babasahin ko po Okay, by the way, ito po yung main okay. Basahin ko mo po muna yung 1 Peter 4:12-19. Okay. Mga minamahal, since nabasa ko na po ito, babasahin ko po ulit. Ito po yung section o yung part that comes after ng main passage po natin. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sapagkat sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan. Kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian, pinagpala kayo kung kayo ay kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, pinagpala kayo kung kayo kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sino man sa inyo dahil siya mamamatay tao, magnanakaw, salarin o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdurusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. 17. Dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? 19. Kaya nga, ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Okay. So again, yung pong mga websites na binanggit ko po kanina, makakatulong po yun para sa ating contextual analysis. Para din maunawaan din po natin yung flow ng book, sa kabuuan na po yun. Alright, kumbaga, ito yung po yung maaaring makatulong sa atin at talaga namang makatulong para makita po natin po ba yung information na kailangan po natin. Like for instance, pagdating po sa beginning po before ng main passage is in 1 Peter 4:1-6. And then yung later after ng main passage is 1 Peter 4:12-19. Okay, so makikita po natin yung daloy po ng kaisipan. Makakatulong po yung mga yung website na binanggit ko po sa inyo kanina para makita po natin yung real connection po nung passages to the main passage before and after. Okay. Okay, ito po ay yung wait lang po ha. Ito po yung
unang passage na bago po yung main passage. Okay, basahin ko po ulit. Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito, kayo may dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hintil, kahalayan, mga pagnanasa ng laman at paglalasing, walang habas na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo'y kinukutyan nila. Ngunit, sabi niya, verse 5, ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. Pinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sapagkat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, Okay. Alright, so, kumbaga, sinulat po ito ni Pedro, of course, para po sa ma-encourage po yung mga Kristiyano na gumawa po ng mabuti. Alright, sa 1 Peter 4:1-6, that as Peter encouraged, verse 1, the Christians to be actively doing good in the midst of suffering persecution. So, yun po yung sinulat niya, na kahit nasa gitna ng persecution, nagbigay pa rin po siya ng encouragement nga po sa mga Kristiyano, gumawa ng mabuti, even in the midst of suffering of persecution. Then he exhorts them to have the same perspective that Jesus had. Yun nga po, yung advice po niya, yung pinapayuhan po ni Pedro, of course, yung na para sa mga Kristiyano na tularan kung ano po yung pananaw na meron po si Lord, si Jesus, is yun po yung i-commit na buhay na gawin din po nila. Ano po? Sabihin yung pong ituon yung kanilang pamumuhay to living righteously in this world. Even sa kabila po ng na-experience nga po mga persecutions, at dahil nga po sa kanilang pananampalataya o yung faith, even yung kanilang conduct o yung kanilang pinakikitang buhay, yung ugali po nila, na kahit anong mangyari sa mga mananampalataya, physically sa lupa, kailangan pa rin sumunod sa kalooban ng Diyos. So, yun po yung pinapaunawa niya to realize na yung kanilang mga naging buhay po noon, apart from salvation, ang sabi po ni Paul, they should focus upon the hope. Kailangan ituon nila yung kanilang pag-asa na meron silang eternal life o yung buhay na walang hanggan. So, ito naman po ay nag-lead dun po sa ito naman po yung connecting point or yung connection point. Okay? Dun sa preaching section, ang sabi niya, kumbaga, kailangan ipamuhay nyo yung practical ways ng being a Christian, na kailangan ipamuhay sa mundong ito. Kagaya nga po ng na-mention kanina, sa 1 Peter 4:1, yun po doon naka-record, 1 Peter 4:1, kailangan magkaroon kayo ng kaisipan, ng pananaw na kagaya ng ating Panginoong Hesus, na i-commit yung buhay nyo sa pamuhay ng may katuwiran, matuwid na pamumuhay dito sa mundo, na even na maka-experience ng mga persecutions, dahil sa inyong pananampalataya, dahil sa inyong pinakikitang mabuting pag-uugali, okay? Dahil sa inyong conduct, maaaring maka-experience kayo ng mga pag-uusig. At yun nga po, maaari po talagang mangyari yun, hindi talagang mangyayari po yun pagdating ng panahon. Marami pong mga tao na mapupuot sa atin, dahil kay Kristo, dahil ayaw nila, galit sila sa mabuting balita o sa ebanghelyo. May mga tao na maaring hulihin yung Kristiyano, maaring patayin,
kitilin ang buhay dahil sa pinaniniwalaan po natin. Pero ang sabi ni Paul, kailangang mamuhay tayo ng may katwiran sa mundong ito. 1 Peter 4:7-11. Ito naman yung sinabi niya, how to live righteously in this world. Kaya binanggit po niya yun doon. Okay. Sabi niya, this is how you should be. Okay. Ito ang dapat nating maging buhay. Dahil malapit na ang wakas. Ang wakas ay malapit na. The end is near. You need to have the same perspective that Jesus had. So, hindi ito tungkol sa makamundong pamumuhay, but it's all about eternal life. Sinasabi po Okay. Ang pinakamasamang maaaring mangyari po sa isang mananampalataya is to kill them, to cut their head. Yun nga, para pag pinatay naman yung Christian na mga hindi mananampalataya, ng mga walang Diyos, parang ito yung maging way din naman para pagka nabuhay, yung kanyang, pag siya pinatay, yung kanya namang kaluluwa is mapunta naman sa presensya ng ating Panginoon. Pero alam natin na walang naghahangad na i-cut off yung ating ulo. Di po ba? Pero alam natin na posible pong mangyari yung mga ganung mga bagay. At kung mangyari man yun, alam natin na yung bagay na yun, yung pangyayari na yun, ang mag-aakay naman sa ating patungo sa ating Panginoong Hesus. Okay. So, yun po yung ilang mga details kung bakit niya binanggit o bakit sinabi ni Peter yung chapter 4 verse 7-11. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya maging mapagtimpi kayo, panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo ito ng hindi mabigat sa loob. Okay, so to continue po, makikita po natin, maunawaan po natin dito kung ano po yung sinasabi ni Paul, kung bakit niya po sinabi yun. Okay, sapagkat merong connection po yung mga verses o yung passage natin pong binasa sa main passage at yung naunang passage na binasa natin, nalaman po natin bakit niya po sinabi yun. Okay, so kumbaga, naalalaman po natin yung primary matters. Okay, naintindihan po natin yung why question, nasasagot na po yun sa paragraph natin pong binasa. So it means, doon sa mga sumunod na paragraph is meron pong connecting flow. Meron pong, yung idea po ay merong pagkaka-ugnay-ugnay. Alright? Kaya, yun po, Alright, so, doon po sa connection to the following paragraph of 1 Peter 4:12-19. Ito na po yung, dito na po nag-start po yung final major section of his letter. Sabi po niya doon is, kung babasahin po natin yung nasa module, Peter begins his final major section of his letter. Okay. By address the severity of persecution that they are facing and how they should respond to it. He tells them that even though they should expect to go through suffering, yun po isa for verse 12. Okay, then sa preceding verses, they should also rejoice in their suffering. Okay. Yun nga po, nakikita po natin dito yung transitions doon sa another section. Kumbaga, in this summary, nakikita po natin doon, pinapaliwanag po niya yung po bang kalupitan ng persecution na maaaring harapin po ng mga Kristiyano. At pinakita po at sinabi po ni Paul po doon kung paano po magre-respond yung mga tao, yung mga Christians. Sa verse 12, sabi niya, sa verse 12, 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa bigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Di pangkaraniwan po yung kanilang maaaring maranasan. But then, ang sabi niya, they should also rejoice in their sufferings. Na sa kabila ng sufferings, kailangan pa rin mag-rejoice. Kailangan ay nandun pa rin yung
yung pakiramdam na nandun po yung kasiyahan kahit nasa gitna ng sufferings, ng kapaitan o kahirapan. So, they should evaluate the divine purpose. Kailangan alamin nila at evaluate ano ba talaga yung divine purpose ng kanilang suffering. Ano ba yung layunin? Bakit sila nagdurusa? Sabi ng 1 Peter 4:13-14, sa halip magalak kayo, yun, makagalakan nandun pa rin, sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Ito ang maganda po doon. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat, ito po maganda, sa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. So, ine-entrust po sa atin yung mga ganong suffering o maging sa mga Kristyano dahil sa ating Panginoon. Pero, alam niyo po yun, pinapakita po ng Diyos na that Lord is still, He is sovereign God over everything. Kahit na nasa gitna ng pagsubok, nais pa rin ipakita ng Diyos dito sa verse na ito that God is in control. He is a sovereign God. Makapangyarihan po ang Diyos. Kaya ang sabi ng verse 19, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha, sapagkat siya nga po ang may control ng lahat. Okay. So, yun po yung perspective sa suffering. Kumbaga, yun po yung pananaw natin maging pagka nagkakaroon po tayo ng mga pagdurusa. Minsan sabi niya, so this suffering will demonstrate a proper response to their persecution that they are currently suffering. So, again, yun po yung summary, makikita po natin doon yung connections. Kailangan po ipakita natin po doon yung passage po natin na pinag-aaralan po natin. So, makita po natin yung connection nung context. Nung main passage doon sa previous passage and after immediate passage po. So, again, ginagawa po natin ng pagbabasa, ng analysis, of course. Tapos, kino-connect po natin gumagawa po tayo ng summary. Hindi lamang po yun, hinahanap po natin, tinitingnan po natin, anong po yung connecting ideas po nung passage, nung main passage, dun the passage before the main passage and yung after ng passage. So, that's why, yun po yung purpose ng contextual analysis. Again, binabasa po natin ng ulit-ulit po yung text, yung passage, yung konteksto, even yung book ng Bible, at doon po natin na di-discover yung major thought ng flows through the movements ng thoughts, yung kaisipan po na pinapakita po doon. So, kung ano po yung eksaktong makikita po natin na ipinapahayag po ng libro, at kung ano po yung connection po nito that comes before the main passage or that comes after ng main passage, at kinokonekta po natin yun doon. Okay, so mahalaga po yun na alamin, kaya pinag-aaralan po yung contextual analysis. So mahalaga po yun if we want to prepare po, yun nga po. So, naghahanda po tayo to prepare the expository sermon in the future. So yun po yung halaga po ng contextual analysis. So, yun po yung dalangin natin na lubos po natin siyang maunawaan pa, alamin, para mas magamit po natin ito sa mga susunod po nating mga aralin. So, sa susunod na lang po ulit at nawa, magkita-kita po ulit tayo. God bless po sa ating lahat.